Okay, hello, good day sa iyo, Libra. So, ang ating pagbasa ngayon para sa iyong June, titignan natin kung anong mensahe ng charm at prediction ng charm sa iyo ng ating tarot din, no? So, pati guidance sa iyong career para sa iyong June. Ayan, pa-support naman po ang Happy Angel reading. Na-cleanse ko na po ang ating spasyo, no? So, ano na lang po. So, mag-start po tayo right away. Ayan. So, hindi ko na na-record. Kala ko na i-record ko eh. So, di bale, malinis ng ating spasyo. Prinay ko na rin po kayo. So, kuha tayo ng charm dito, no? Uy. So, tignan natin kung anong prediction na ibibigay sa'yo ng ating charm, Libra. So, baka you might be dealing with letter Y or Q dyan, no? And this is also message din. Ayan, controlling, conflict. Medyo siguro may conflict na mangyayari. May pagka-childish energy, loss of power. May pagka-stubborn ng energy sa June mo siguro. Medyo matigas ang ulo mo siguro, Libra, sa June. Let's see. Oh, bakit meron kang domestic issue? Parang you feel stagnant dito. No progressions, insecurity. Mamaya i-clarify natin yan. Nakikita nyo po ba? Lalapit ko. Kasi baka ma-freeze tayo eh. Kaya ayoko nang galawin. Baka ma-freeze tayo eh. Tiyagaan na lang po muna, no? Maayos lang ating sounds. Ayan. So, wow, ang daing mong ano dito, feather. May dalawa kang tiny feather dito. Ang cute-cute gold. Ang ganda niya, ang liit. Gold feather. Dalawa. Wow, dalawang nag-guide sa'yo. Then, meron ka ring silver. Silver ano na? Silver feather din. And then, you have the cross. May cross ka, may coin ka pa. May star. And then, my leaves. Ayan. Dalawang star, small star, and big star. So, kuha rin tayo ng number. Lucky number mo. Bahala ka. Gusto mong tayaan. Okay lang. Pag nanalo ka, bagbalato. Okay, biro lang po. I'm not telling you to 8, 5, 5. It could be also May 8, May 5, Mother's Day siguro, no? Baka magbalik tanaw po kayo sa nakaraan. Baka may importanteng kayong ginawa dyan na maaring magkaroon ng kasagutan nitong June, mga proyekto. 5 also is a challenge, no? Pag sa angel, Okay. So, let's go sa meaning ng iyong mga card. So, mamaya kaklaro natin ito. Medyo, nakikita natin dito, may loss of power dito. Parang somebody's controlling you. Medyo may pagka, sa June, may pagka childish ang energy mo siguro. O masyado ka maglalambing dito. Mag-ingat din sa conflict sa June. Baka magkaroon ng kaaway, disagreement. May domestic issue na nangyayari. Parang you feel stagnant, hindi ka makamove. Parang tingin mo walang progress. O huwag ka mag-alala, no? May progress tayo nakikita rito dahil may gumagabay sa'yo na dalawang bituin. At abundance mo is coming. So, kung makikita mo rito, parang very very full of guidance ang nakikita natin. 2, 3 bali ang feather mo, no? Hindi lumalabas ng ganyan. This is just for you yata ito, Libra. Very balanced at puno ng protections ang energy na napakapalibot sa'yo dahil nga siguro sa
sa i-release mong energy na may conflict siguro dito, no, para gabayan ka ito sa mga conflict na nakakita natin, may mga domestic issue pa na kung bakit ka nagiging stagnant din sa June Libra. So kung makikita mo, ito yung mga gabay mo, no? Ito yung anting-anting mo. Ito yung bilang sign ng timbangan. Ito yung parang sumisimbolo ng justice din. O sabihin natin kapayapaan because Libra is justice, no? At sabihin na natin sa art, sa mga ang kombinasyon ng ginto at saka gold at pilak, no? Ito yung may mga parang sabihin natin vibe o tema ng palaypay o pakpak ng feathers at dahon at syempre yung perpektong naglalarawan sa iyong element na air sign, no? A feather is an air sign also. Ibig sabihin mas magiging magaan at malayo malaya, I'm sorry, free, no? At protektado ang takbo ng buhay mo ngayon. Kaya wag kang magpa-stagnant dito. Wag kang titigil. Kung ano man narinig mo, wag kang tumigil. Just go ahead. Kasi nakita natin na baka ito yung nagpo-full out sa'yo ng energy na pagiging stagnant. So you are free to do anything you want. Parang ganyan ang sabi dito, Libra. So sabihin din na expect lots of communications coming. At siyempre, in general, ito yung pangkalatan mo sa general at pati sa pag-ibig din kukuha tayo ng predictions dito. Ang gold cross dito na kung nakikita mo, ito yung parang ultimate protections mo. O sabihin din natin, ito yung pananampalataya mo o ang grounding, no? So, ang gintong cross, ito yung nagpapakita na ano man ang dumang unos o sabihin natin problem o mga taong sumusubok sa pasensya mo, no? O sabihin natin ikaw yung mga gumagamit sa iyo. Kumbaga, ikaw you ay very protected, no? You are very divinely protected because tignan mo tong mga angel mo, yung mga pakpak nila o baka makakita ka rin ng mga pakpak, no, mga coin yan baka habang naglalakad ka, no? Dahil wag kang mag-alala rito sa mga ganyan na parang mga unwanted energy na nakapaligid sa iyo. You are very protected. Just go on with your journey. Dinadala nito yung energy ng banal na gabay sa iyong mga desisyon din. Tinutulungan ka sa mga decisions mo. Ang dalawang gold feather dito, no? Kita mo may dalawang gold feather. Ang cute niya, ang liit. Ganyan na lang. Ayan. May dalawang gold feather dito. It's very tiny pero cute. Ang dalawang gold feather na to ito yung ano no, yung simbolo ng kalayaan. Tsaka yung higher perspective din, tsaka spiritual connections mo. Dahil dalawa ito at ginto, kinakatawan nito ang dalawang mahalagang aspeto ng buhay. No? Halimbawa, career at personal na buhay. So, ito yung sabay na aangat, no? Parehas silang aangat sa'yo. Ibig sabihin, hindi maiiwan ng isa. Kumbaga, balanse. Nakita mo, ginamit mo ang pagkalibre energy mo sa June. Gagamitin mo, no? Sabay aangat. Ibig sabihin, nabalanse mo ang relationship at ang personal mo at ang iyong career. No? Nasabay mong naangat yan. So, ito yung nagbabadya rin dito ng magandang mensahe o balita. You might gonna receive some message na you've been waiting for too long, na matagal mo nang inaantay. No, isang silver feather pa dito, Libra, no? Ito yung sabihin natin isang pilak ng pakpak. Ang pilak ng pakpak kasi ito naman yung parang konektado ito sa intuitions mo or sabihin natin emotional healing, no? Ang peace, ito rin yung parang importante sa peace of mind mo. Ito yung paalala rin na pakinggan ang iyong kalooban at damdamin. Listen to your gut feeling din, no? Binibigyan ka nito kasi na rin ng kakayahang lampasan ang mga stress ng may gaan ng loob na in a light feeling, no? Hindi yung masyadong naglilin ka na sa mga stress na yan. So, kung makikita mo rito, meron kang coin and barya. Ang coin and barya, ayan, coin o barya, no? Ito yung nagsisimbolize talaga ito ng financial wealth at material success, no? So, pinopokus ko. So, ibig sabihin, ang coin sa dulo ay ang iyong spread dito ay nagpapatunay na lahat ng gaan at protection na ito ay magreresulta sa isang magandang breakthrough, no? Pagdating sa pananalapi especially, no?
So, ang nakita mong star dito, ito yung pinaka-sabi natin nagga-guide sa'yo. No? Ito yung nagga-guide sa'yo. And you are gonna be shining din siguro. Parang you are guided with the to ano, no? Pati cosmic din. Parang nasa tama kang landas. Ibig sabihin ngayon you are doing it right. At least you are starting to walk on the way. Bakit dalawa-dalawa na bubunot natin dito, no? Kasi nga nabalanse mo, ibig sabihin may result ka sa dalawang 'yan. Sa personal at sa buhay na 'yan na nasa tama kang landas na gina-guidean ka ng star, no? Pag namomroblema ka, tingala ka lang, no? Alam mo na kung saan ka pupunta, kung anong path ang dadaanan mo. Kumbaga, this is between choices mo rin 'yan, no? Kasi Gemini season tayo, marami tayong mga desisyon na mangyayari. Gemini season tayo, no, Libra. So, bukod sa balance, Gemini season pa, yan yung time ng making decisions making din, no? Ayan. So, ang pinakapangkalatang general na predictions dito sa'yo, kumbaga, protected flight ito at success sa financial harvest mo, no? At ito rin yung sabihin nating mararamdaman mo ngayong Hunyo na unti-unting nababawasan ng bigat ng iyong mga dalahin or mga balakid din. Kumbaga, sabihin din natin, kung nagkakaroon ka ng mga harang o delay sa trabaho o mga dokumento, no? Magsisimula ng dumanas ng smooth sailing, no? Ang mga plano mo. May magandang balitang darating na magpapasaya sa iyo. So abangan mo 'yan. At syempre ang katuparan sa pananalapi, ang kombinasyon ng gold leaf dito na is at saka ng coin nagpapakita ng ani ang mga nakarang investment mo o mga oras na sabihin natin binuhos mo, yung energy na binuhos mo sa trabaho o negosyo o pag-aaral. Ito yung magdadala ng concrete reward o pera ngayong buwan. So papasok ang kasaganaan dahil gumagalaw ka sa tamang direksyon because you are following the cross and the ano rito, the star, no? Sa mga gabay mo rin. Kumbaga, sabihin natin nasa tama kang direksyon na may basbas at protektado, no? Protektado ng gold cross. So, pagdating naman sa iyong prediction sa pag-ibig, base sa charm, balanse, kapayapaan at pananatili ng harmony rin. So, balance at kapayapaan para sa iyong partner, no? Balanse para sa mga may partner ito, sa mga may current partner. Ang Libra ay laging naghahangad ng harmony sa relasyon. Sa tulong ng one silver dito, no, na feather, itong one silver na feather na to, parang nakikita natin na magiging payapa at sabihin natin mag-upgrade ang inyong relationship. Ayan yung maraming plano, no? Kasama ng gold cross na to. Parang kung nagkaroon kayo ng alitan o disagreement o hindi pagkakaunawaan ng iyong partner, ito yung buwan na magpapatawad at malalim na pag-unawa sa inyo sa isa't isa. So magiging mas matatag ang inyong pagsasama dahil pareho kayong protektado laban sa mga panlabas na ingay o mga chismis sa ibang tao, no? Magaang din ang mga connection para sa mga single dahil sa energy ng feathers. Huwag mong ipilit ang mga bagay na mabigat sa pakiramdam, no, sa mga single. Because ang tamang tao para sa iyo ngayong buwan ay taong magdadala ng peace of mind, no? May darating na bagong kakilala o there's a communications na magsisimula sa napakagaan at very very happy na communications, no? Huwag kang magmamadali ha kasi hayaan mo yung tadhana ang maglapit sa inyo, no? Hayaan mo ang tadhana ang maglapit sa inyo. Ayan, pengin naman po ng like and hype dyan and pa-share na rin po ang ating video. So, ano pa bang titingnan natin? Tingnan natin ngayon ang persons na nag-iisip sa'yo. Tingnan natin ang persons na nag-iisip sa'yo. Kung sino ang nag-iisip sa'yo. Tingnan natin kung anong energy ng persons na nag-iisip sa'yo. Spirit guide para po ito kay Libra. Persons na nag-iisip sa kanya, nag-iisip sa kanya this June. O sino po ang persons na
paparating at sino po ang persons na makakakonect kay Libra sa June. Ano pong energy? So you someone is missing you. It could be also ang ex mo ang nakakamiss sa'yo. Libra, sa June, nakita natin may separations din na nangyari. Panay separations. Merong silent treatment kayata nitong persons na to na nag-iisip sa'yo, Libra. Medyo hindi niya pinapakita ang totoong nararamdaman niya. Medyo nagpe-pretend pa siya, no? O ginagaslight ka o pinipersonify ka. Parang hindi niya pa masabi-sabi ang kanyang nasa kalooban. Pero ang persons na to, malungkot siya. Medyo bitter siya. Pero nakita natin, namimiss ka. At iniisip ka niya, no? Siguro, silent treatment ka nito o ikaw ang nag-silent treatment. May separations na nangyari o sabihin natin, naputo lang yung communications. No? So, kilala mo na ba ang persons na yan? Meron pang isa. Ayan, naku, mag-express na siya ng love. Somebody rin is wanted to, na para mag-express ng love sa'yo. Sa June, thinking of you daw, naiisip ka nito. Para lalo nating makita, tignan natin kung anong feelings ng persons na to sa'yo. Anong feelings ng persons na to sa kanya, kay Libra, Spirit Guide, sa June. Oh, you might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, Knight of Cups, isang romantiko. Ang feelings niya, ano, parang hindi ka naman niya minamadali rito. You might be dealing, parang he's just trying to control it. Parang sabihin natin, he's very calm. Hindi siya gaanong hindi siya gaanong vulgar ang kanyang feelings. Kaya nga hinahide niya ang feelings niya, medyo nahihiya pa. Pero you might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio din na very romantiko. Very loving. Prince Charming ang dating, gwapo o maganda, babae man ng lalaki. Hindi niya minamadali ang ano niya, kumbaga parang calm lang ang energy niya when it comes sa'yo. Parang nakaramdam ng feeling niya is masakit ka magsalita. This could be also you na Libra, Aquarius, Gemini, air sign. Parang ang persons na to parang ayaw niya ng kasinungalingan, ayaw ng BS, no? Gusto niyang makarinig ng totoo. And this person is very fair. Na gusto niya na maging direct. Magaling siya magtimbang. Ginagamit niya. Medyo cold ang dating niya sa'yo. O sabihin natin, ang feeling niya din, very cold ka sa kanya. No? Parang nararamdaman niya pagiging cold mo rito, Libra. You are ruled by the kasi air eh. So, feeling niya na ayaw mo rin ng mga drama. Pag may drama, puputulin mo na, no? You will cut it. Ayaw mo, parang ganyan ang feeling niya, nararamdaman niya. Ano naman ang intentions niya sa'yo, Libra? Ang intentions niya, you got the High Priestess dito. Parang, kaya nagiging mystery siya. Kaya hindi niya rin mailabas ang nararamdaman niya kasi parang you are very cold sa kanya. At ang High Priestess parang napaka-misteryoso. Maraming, sabihin natin, maraming gurong hindi pa sinasabi sa kanya. Marami pa siyang hindi alam sa'yo. No? So, intentions niya na at least makita yon truth, makita niya na makita niya. He find you very mysterious dito. Tell us more. Sa June, judgment. He will make some decisions. Kumbaga, ito yung about the decisions, may rebirth, may reborn din ang judgment. Ito yung kailangan niya na mag-decide. No? Na once na nag-decide siya, it's final na.
Or sabihin din natin may na-close na door at mayroong panibagong uusbong, parang gano'n, 'no? Anong kanyang next action? Next action niya, ayan, he leave it ang persons mo parang, sige ipag sa Diyos na natin, parang he believe na meron kayong na hindi kayo kumbaga hindi kayo yung ganyan na parang parang ganyan very cold sa isa't isa. Nakita niya rin na yung luck it will come sa kanya, 'no? Parang alam niya na Libra na you will come into a realization soon, parang gano'n, 'no? Ano pa pong next action? May plano. Ang next action niya, magpaplano siya para maibalik siguro ang dati ninyong pagmamahalan dito. Ito rin yung sabihin natin na Wheel of Fortune. This is also yung parang sabihin natin positive outcome, patuloy na umiikot, hindi kayo naka-permanent sa ganyang sitwasyon. Ibig sabihin, iikot din, no? At nakikita natin, he's making a plan dito, no? Hindi lang ito yung basta sabihin mong maglalaro na aksyon. Ang gagawin niya, magiging seryoso siya na i-fulfill ang pangako niya rito. Pero he's just waiting. Namimisteryosohan siya sa'yo, Libra. Pero alam niya, nakatadhana kayo sa isa't isa. Ayan. So, ano tong plano na iniisip, na ipapakita niya sa'yo? Ito yung making a plan, no? Parang get out sa comfort zone. Siguro yung mga plano niya dati hindi natupad. So, kailangan niyang mag-isip uli ng panibagong plano para to be able to win you back, Libra. Tell us more. Ayan. So, ang gusto niya na nasa turmoil energy yata nangyari sa inyong relationship, lalo na sa previous o ang inyong relationship o ang inyong sitwasyon right now. Nakita mo sa June is medyo magkakaroon ng calmness, no? Parang harmony. So, ang relationship ninyo, ang intention niya is maging harmonize kayo na mag-move sa isang very calm water. I could feel din na may magre-relocations dito, no? May relocations tayong nakikita. Tell us more. Tignan ko naman ang feelings mo nga sa kanya. Ano naman ang nararamdaman mo sa kanya, Libra? Libra, ano naman ang nararamdaman ni Libra sa persons na to? Ano ang nararamdaman ni Libra sa persons na to, Spirit Guide? Tuning, nahuli mo. Parang parang ito yung na caught in the act. Nahuli mo. Paano mo nahuli? May 7 of Swords dito. Feeling mo na may ginagawa rin siya. O gusto mo siyang hulihin. Parang ano yan? Tell us more. Parang hinuhuli mo siya. O may nabuking ka. Ganon, Libra, no? Ang energy maaaring magkapalit. Parang may nabuking ka. You might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio. Parang may nabuking ka na, Scorpio. Water sign energy. O sabihin din natin, ang feeling mo sa kanya, nawala na, kasi this is a big love, hindi na gaano mo rin siya mahal. Parang nakita ko dito, hindi mo na rin gaano mahal. Or sabihin natin, nakita mo yung katangian din na hindi mo nagustuhan. Gusto mo ng balanse. This is, kumbaga, feeling mo walang given, sabihin natin, hindi siya naging fair sa'yo na nakita dito. Gusto mo ng give and take energy ng Six of Pentacles. No? Parang feeling mo na walang give and take ang yung relationship at wala ng love. Bakit? Pero gusto mo lang ng balanse kasi you're Libra eh. Nasaktan ka rin. You have a heartbreak dito, na disappoint ka. No? May nakaraan na hindi maganda. Kaya pala, naka-stagnant ka. So, klaro ito. Kaya pala. So, sa June, o sabihin natin right now, kaya pala naka-stagnant ka, no? Kaya no progressions. Iniinda mo pa rin ang sakit dito. Maaring magkabaliktad ang energy. Parang tingin mo controlling ang persons na to because the King of Cups is reverse. Parang tingin mo wala kang power sa kanya. So, nakita natin may insecurity ka rin dito, no? Parang walang progress ang iyong relationship pero iniinda mo pa rin ang sakit until now. You have a heartbreak dito. Ano naman ang outcome? Tignan natin, Libra.
ang advice na tayo kaagad. Anong advice para kay Libra? Advice para kay Libra sa relationship na to. Ayan, separation, cut down, no? Siguro, ngayon mo lang din siguro napagtanto ang kanyang ginawa, nasaktan ka. Anong advice sa relationship na to, Spirit Guides, para sa kanyang Jude? Uy, tumatalon. Oh, advice. Kung wala na talagang mangyayari, ayan na. Eskapo ka na. Eight of Cups Libra, but you have your own free will dito. Parang ano rin, decisions din na you need to, kasi parang toxic din siguro nakikita mong relationship. Nakita natin you're moving dito, no? Pag ang Eight of Cups is moving away. Parang ilet go mo ang relationship na to o ang advice din dito is parang let go of the relationship. Nakita natin totally may separation. Ano pa natin to? At inadvisean ka na i-let go na because it will not gonna work anymore. Maybe pa na marami nang nasasaktan. At pinapaalala rin sa'yo na you could do anything dito. You could manifest the things that you want. Pinapaalala na magician. Siguro if you release this relationship, no? Marami ka pang magagawa, hindi lang yan nga kagaya nga itong balance sa career at financial. Mas magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Kumbaga, just let go this relationship siguro and start because you could do anything dito. You're very creative, no? You have the power of magicians. Kumbaga, you're full of experience dito, supported by lahat may tools ka eh para umunlad sa sarili mo na basta maiwan mo ang parang very toxic ng relationship na siguro ito. No? Talagang kinatdown mo, very silence, masakit sa'yo, nahuli mo. This could be also my third party energy. Tell us more. Page of Cups. Wala tayong kumbaga ang Page of Cups dito, panay, may nakikita tayong anak, child. May anak ba kayo nito? Kumbaga, ituon mo ang pansin mo sa anak mo, parang ganyan dito. Page of Cups. This is also apology. No? Ayan, so nakita natin may pagka-manipulative. You're dealing with the manipulative energy dito na parang aayaw mo na. No? Kasi nakita natin, ang advice din, i-let go mo na eh. Kasi parang very toxic nang nangyari. Let it go. No? Parang ikaw dito, ang Eight of Cups, you're moving away. Kumbaga, iniiwan mo na rin, iiwan yung mga hindi na nakakatulong sa dito. Naghahanap ka ng liwanag, no? Naghahanap ka ng daan para dito, no? Para makita mo magandang liwanag, makapag-start ka dito. You're letting go this relationship. That's how I feel. So good luck sa iyo pag let go mo. Ano pang advice sa iyo? Tignan natin ano pa po ang paparating kay Libra. Ano pa po ang paparating? Any mensahe pa po para kay Libra sa kanyang June pagdating sa kanyang relationship? Di bale, once nanaan mo na yan, meron naman may bagong darating. Basta i-let go mo na yan, no? At magiging very productive ka. You could have anything you want daw. Kaya pala judgment na, talagang may finality na kayo. No, that is final. You're making a decisions. Tell us more. Past life relationship. You have known each other before daw. Tapos na cycle nyo, tapos na karmic mo, baka twin flame kayo dito, naibigay ka na ng moral lesson, maski hindi naman magkatuluyan ng twin flame eh. May soulmate pa, oh. Soulmate mo pala siya. Baka hindi kayo obra sa sa lifetime na to. Baka next lifetime pa kayo. O could be able na may darating na kagaya nakita natin dito na there's a new coming sa'yo pagdating sa pag-ibig, no? Sa mga single, wag magmadali dahil itong soulmate mo paparating sa'yo, no? Past life relationship mo na at parang may sense of familiarity kayo sa mga single, no? Sa mga nasa current relationship, your person is your soulmate na, no? Tell us more. Magtiwala ka lang daw. Trust this situation's calling for you to have faith, no? Sa pagtalikod mo rito, sa isang relationship na to.
Magtiwala, trust. The situation's calling for you to have faith daw, especially sa June. Tell us more. Pay attention din sa red flag. Parang ito, no? Signs are cautioning you. Baka tingin mo na akala mo kumbaga may mga nanliligaw sa iyo, akala mo ay mabait, no? Tignan mo maigi, baka panay salita lang, walang action, no? Sa mga darating din, mag-iingat, no? Tell us more. Ayan, magiging maayos yata yung finances at career. Nakita na natin yan. Kasi lagi magkatigma. Forgive and learning daw. Magpatawad very soon. Wow, ano tong very soon? Very soon, everything's will gonna be fine, no? Ayan, start na yan. Siguro, nararanasan mo na yan itong May, no? Sa June, everything will gonna be balanced. Kaya pala tatlo-tatlo ang nag-guide sa'yo, no? So, may pinagdadaanan ka siguro. So, as i-release mo na and heal the past, kagaya ng ina-advise ni say dito na let go sa Eight of Cups, ito yung moving away, yung parang inilelet go mo ng relationship o ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. And that is your final decisions din at in-advise din sa'yo. At sabi rito, forgive and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment, no? So i-release mo na 'yan dahil may mga parating na sa iyo, no? And then finances and career. Nakita natin naging financial issue din ang isang factor na kung anong nangyari sa inyong kung bakit nagkaganyan ang inyong relationship. Pera rin, no? And sinasabi rin ng spirit guide sa iyo, no? Very soon, you pray, no? Clearly decide kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano talagang gusto mong characteristic ng persons mo, kung ano ba talaga gusto mong inaantay ka na mag-pray ka, no? Very soon, dahil ihahatid sa iyo mismo. Ang dying angel na pumapalibot sa iyo dito, kung gusto mo ng pera, mag-pray ka, no? Allow them to help you out. Dahil very soon, darating parang order ka sa restaurant yan eh. Gusto ko ng ganito, ayoko ng may luya, ayoko ng may bawang, ayoko ng madapat masyado, yung dapat detailed mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Very soon it will come. Ito ang daing mong feather dito na gumagabay sa iyo talaga, no? So good luck sa iyo and pahingi naman po ng like and hype diyan. Paano na rin po, no? Pa-share na rin po ang ating video. Ayan, kuha tayo ng isang finances para sa iyong financial na guidance din. Ayan, have a courage to ask for help. Manghingi ka ng tulong. Huwag mong sarilinin. No? Ayan, mag-pray ka. Ang sabi rito, have courage to ask for and accept help. Kasi ang pag-ask ng help, hindi sign ng ng kahinaan. Asking for help is a sign of strength yan, no? Katatagan, kalakasan. Kasi ito yung parang accepting it as offered sa iyo eh. Kumbaga, may nag-offer ng help sa iyo, ayaw mong tanggapin. Eh hindi mo alam yan yung very often kasi si God binibigay niya ang tulong niya sa ibang nagpaparating ng tulong para sa inyo sa ibang tao, no? Kumbaga ibang tao ang ginagamit ni Lord para tulungan ka, pero pray mo yan, no? So prayer answered through other people, tandaan nyo yan, and be sure to accept this assistance. Pag may nag-offer ng tulong, tanggapin mo, as well as give it to others as you are guided, no? Ganon din. Parang have courage to ask for and ask help. Huwag kang mahiya dahil hindi sign ng kahinaan ang pagtanggap ng tulong. Okay? Ayan. So, kayo siguro yung tao na okay lang ako, okay lang, parang ganon, no? Hindi. Ngayon ang kailangan, no? Especially ng June. Ayan, maraming salamat sa iyo and God bless you and good luck sa iyo. But everything's good naman dito, no? Basta mag-pray lang ang sinasabi dito. Thank you po. Ayan, I love you, Libra. Bye-bye po. Dear friend, have you ever hurt or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you.
In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. mahal kong kaibigan. Naranasan mo na bang mapagod, nasaktan,